papaliwanag siguro, papaliwanag ko. Balik po tayo sa Old Testament. Mabilis na naman po. Balik po tayo sa Old Testament. Nung hindi pa po nagkasala si Adan sa si Eva, masarap ng buhay nila. Iisipin niyo po lahat ng kasaganaan ng buhay, kasarapan ng buhay, lahat na pwede niyo pong isipin kung paano maging masaya yung sa buhay nila doon sa kanila. Masaya, pangyayaman nila, walang problema, lahat nasa sa kanila. Hindi pa po nagkasala si Adan at si Eva. Ibig sabihin talagang in-enjoy talaga nila yung buhay na punong-puno ng grasya, punong-puno ng pagpapala dahil sa paraiso. Pero nabago yung buhay nila, sila rin nagkasala. Kung nagkasala na sila, ano nangyari? Yan ba? Gagamitin ko rin sinabi ni Sister Karina. Kung nagkasala na sila, yung dating walang hiya, ay nabago na yung pangulugan. Walang hiya pa rin sila, pero iba na. Kung hindi pa po sila nagkasala, hindi nila nararamdaman yung hiya. Kaya wala silang hiya, pero napaka-positive yun na hiya. Positive, walang hiya. Pero nung nagkasala na sila, yung walang hiya na yun, yung negative na. Hanggang ngayon, kung sinabi walang hiya ka, negative. Tutuwa ka ba pag sinabihan mo, walang hiya ka talaga. Negative na yung connotation, walang hiya. Kaya isa po yan sa mga naging epekto po ng kasalanan, yung pagiging walang hiya na positibo ay naging walang hiya na negatibo. Bakit kaya naging negatibo? Parehas na naman tayo lahat walang hiya. Pero sa English kasi maganda yung term na ginagamit, yung shamelessness. Ibig sabihin, yung pagiging walang hiya natin. Hindi ibig sabihin na walang hiya na walang respeto o negative. So yun po yung buhay ng unang mga magulang natin kung hindi pa pumasok yung kasalanan, kung hindi pa nila sinay ang Diyos. Kaya nung nagkasala sila, lahat ay tila ko lang nabago. Yung mga sinatawag natin mga original ay nawala na yun. Yung original unity nila, nawala na. Kasi nagkasala na. Yung original fellowship nila, ang saya nilang dalawa, kasama yung mga delikado sa paraiso, ang saya nila. Pero nung nagkasala sila, nawala na rin lahat. At yun nga, nung sumuhay sila sa Diyos, ano naging consequence? Tandaan sila nagkaroon ng hiya, kahit sila mismo sa sarili nila, nagkahiyaan, nakita nila yung sarili nila na walang ambal. Nagkahiyaan sila. Bakit kaya sila nagkahiyaan? Nagkahiyaan sila. Bakit sila nagkahiyaan? Kasi nandun na yung manis. Before the fall, walang manis. After the fall, nagkaroon ng manis. Hanggang ngayon, naging manisyoso na dahil sa kasalanan. At yun nga po, bakit kailangan natin ng isang tao na tutulong sa atin para magpagkasundo muli at ibalik yung dati. At wala na ibang binigay ang Diyos sa atin, kundi si Yesu Cristo. Siya yung talagang binigay sa atin ng Diyos Ama na tulungan tayo para magpagkasundo. Bakit kailangan natin magpagkasundo? Sa ayaw sa gusto natin dahil na sa mga personal natin na kasalanan at gano'n din sa kasalanan ng mana, kailangan talaga meron talagang tutulong sa atin para malinis tayo sa mga kasalanan nito, malinis tayo sa mga bagay nito. At ito yung isa sa mga mission na ng ating Panginoon Hesus Cristo. Tulungan tayo para makipagkasundo dahil tayo ay nagkasala, dahil tayo personal na nagkasala at tayo ay mayroong kasalanang mana. Kaya yung makipagkasundo o yung Sacrament of Reconciliation, sabi ni Sister Karina, hindi lang natin yan sa ilang gawain. At siguro madalas naririnig natin, ayaw ko pong pupunta sa Sacrament of Confession, ayaw ko pong lumapit sa pari para masabi ng kasalanan kasi wala akong oras. Ayaw ko po kasi hindi pa ako ganun katapang para sabihin yung ating kasalanan, yung aking kasalanan. Ayaw ko po kasi medyo nahiya po ako. Wala po po lakas ng loob para umamin ang aking mga kasalanan. But primarily, the Sacrament of Reconciliation is always the work of God. It is the work of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang palaging nag-aanyaya sa atin na lumapit
natin. It is always the work of the Spirit. Kaya kapag tayo ay nangungumpisa, yan ay response natin doon sa invitation ng Holy Spirit. So yun po na, it is not our own will, it is not only our own work, but it is the will and the work of the Holy Spirit that we come to the sacrament of confession. At pangalawa, ang sacrament of reconciliation ay nilabagang bilateral. Ang forgiveness po kasi unilateral. Ibig sabihin, kahit hindi kayo magpagkasundo, pero kahit ikaw lang, pwede kang magpatawad eh. Diba? Hindi kayo reconcile, pero pwede kang magpatawad. Kasi kung ayaw niya, at least ikaw sa sarili mo, pinatawad mo. Kasi para matulungan din yung sarili mo. But when it comes into the sacrament of reconciliation, hindi pwede ikaw lang. Kaya nga sa bilateral, kasi kailangan talaga ng may involvement mo ng other party sa reconciliation. Hindi pwede nag-away kayo, ikaw lang yung nag-reconcile, hindi siya kasama, hindi kayo nag-usap, para malabo at mangyari yung reconciliation. At ganun din, sa aming pagkakasala sa Diyos, kailangan natin ng sacrament of reconciliation. Kailangan natin lumapit sa pari at sabihin ng ating mga kasalanan. Bakit? Unang-una, sinasabi sa aming banal na kasulatan, ang Panginoon ay nagbigay ng paspas sa mga pastores na kung ano yung kanilang pinapaintulot dito sa lupa, ay ganun din sa langit. Yung mga pinagpabawal dito, ay pinagpabawal rin doon. At yung mga pinapatawad yung kasalanan, ay pinapatawad na rin ng Diyos. Kaya ito po ay isa sa mga, sabihin natin, mga tanong din, hindi lang natin mga Katoliko, kahit sa ibang mga Christian denomination din. Bakit lumalapit po kayo sa pari para masabi ng kasalanan? Pwede naman kayo dumiretso sa Diyos. Pag diretso tayo sa Diyos, saan yung guilt doon? Saan yung tiya doon? Wala. Pero pag lapit mo sa pari, nandun yung guilt, nandun yung, sabihin natin yung tiya. Kasi nandun pa yung kaba. Kasi kung sasabi ka ng kasalanan mo, okay lang kung kasalanan mo, kumuha ka nangupit ka ng $1. Sabihin ng pari, parang hindi ka masyadong nahiya. Paano kung kasalanan mo talaga ay laki na yung kasalanan, mortal? Kaya minsan nakakaya talaga. At yun ang isa sa mga epekto ng kasalanan. Kaya kailangan natin ng reconciliation. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin sa Yesu Cristo para tulungan tayo makipagkasundo. Dahil tayo ay nagkasala at dahil sa kasalanan mana, kailangan natin talaga ng tulong na galing mismo sa Diyos. Kaya tayo dito ng Sacrament of Reconciliation. At yung pangatlo nga, yung Sacrament of Reconciliation ay talagang mahalaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sabi nga, yung garden natin sa bahay, kahit araw-arawin natin yun ng nawalisan, araw-araw tayo nagwawalis. Araw-araw din yan nalalaglagan ng damo, siguro mga dahon, hindi kaya ng mga alikabok. Kaya araw-araw din tayo maglilinis. Parang ganun lang yan, yung mga silid natin sa bahay natin, mga banyo, sabi nga, banyo. Kahit araw-araw natin yan ginagamit at hindi linisan, araw-araw din yan nadudumihan. Minsan dahil sa atin nadudumihan, minsan dahil din sa ibang tao. At ganun din sa buhay natin, pag ito isang Sacrament of Reconciliation, kahit gaano tayo na nagsusumikap na maging matino, maging mabait, talagang nagkakasala tayo. Kaya kailangan natin ng Sacrament of Reconciliation. Lahat naman ng Sacrament ay grasya. Kaya yung Sacrament of Reconciliation ay grasya din. Tinutulungan talaga tayong malinis. Sabi nga kanina, kapag gusto natin talaga magbagong buhay, pwede ang pinakauna natin gawin, lumapit sa banal na mauupisal. Let us receive the sacrament, the blessing, the Sacrament of Reconciliation. Kasi ito talaga yung budyat na gusto magbagong buhay. Alam niyo po, kung ako ay naging pare, minsan feeling ko po yung mga prayers ko hindi effective. Yung mga prayers ko po ay hindi effective. Although malinaw sa aking isipan, na kapag nagdadasal tayo, lahat ng dasal natin ay dinidinig ng Diyos. Hindi man ngayon, bukas, makalawa, susunod na buwan ng taon, ay dinidinig ng Diyos. Pero minsan bilang tao, nandun yung feeling na yung mga prayers natin ay hindi talaga dinidinig. Parang hindi dinidinig. Parang feeling ko hindi effective. Siguro dinidinig, pero hindi effective. At yun nga po, nakita ko rin po yung kahalagahan ng Sacrament of Reconciliation.
Kaya gusto mo magbagong buhay, maganda rin gawin, lumapit ka talaga sa sakramento ng pangungumpisal. At after mo magdasal, nagawa mo na yung penance, yung pinapagawa ng pari sa'yo, diyan mo masasabi na talagang feeling test ka. Feeling test ka. Kung talagang contrite yung pangungumpisal, talagang pinaghandaan mo yung pangungumpisal, after mo ng confession, masasabi mo talagang feeling test ka. Sa oras na yun. Kaya kapag feeling test ka, talagang maganda yung magdasal. Kasi feeling mo talaga dinigin ng Diyos ang panalangin. Kaya yun po minsan ay ginagawa ko at kapag feeling ko hindi talaga effective yung prayers ko siguro dahil marami akong kasalanan, ang ginagawa ko, pupunta muna ako sa banal na pangungumpisal at brought in po ako sabihin ng aking confessor pa si Father Nelson. Wala po ako naging seminarista, wala po naging pari, kaya kilala na rin ako. So isa po ang aming confessor sa seminary. At after ko ng confession, after ko magawa yung penance na binibigay, doon ko na po sinasabi yung pinadasal na gusto kong idasal. Yung mga bagay na gusto kong hilingin sa Diyos. Kasi piling ko sa oras na yan, talagang napaka-bless ko. Kasi natapos ko lang ang umpisa, parang ang linis-linis ng sarili ko. Kasi mahirap po i-sustain kung hindi natin alam kung gaano katagal natin masustain yung buhay na talagang punong-puno ng grasya. Kaya every time you come for the sacrament of reconciliation, after you do and apply the penance given to you, you enjoy and celebrate your new life in Christ, your new life in the Spirit. Kasi hindi natin alam kung gaano katagal. Yung iba, second lang eh. Second lang yung magiging yung feeling blessed nila. Kasi paglabas nila ng pinapaganda pa, nakapagmura ulit. Maganda rin po siyang i-sustain. Kaya sa amin po, sa mga madre, sa mga pare, we make it as bilang sa habit. Pero practice din po na once a month we go for the sacrament of confession. Kahit naman po kami mga pare, talagang maganda rin po na nararanasan din namin yung grasya at higit sa lahat yung awa ng Diyos sa banal na pangungumpisal. Minsan kapag kami po ay sa confessional box, of course kahit sino-sino lang naman lumalapit sa amin. Pero minsan iba din yung feeling kapag kapwa-pari namin yung kaharap namin sa confessional. Minsan nandun talaga yung, nangingibabaw talaga yung awa. At yung tanong kanina, mapapatawad ba yung kasalanan natin? Tawad. Basta lumapit lang tayo sa Kanya, tumulog tayo sa Kanya. It is always an act of humility and courage to confess our sins. Kasi hindi po lahat ay malakas yung loob para mangumpisal. Hindi po lahat ay malakas yung loob para aminin yung kasalanan. Hindi po lahat ay nagkababa ang loob namin yung kanilang kasalanan. Kaya sabi nga kanina, in the sacrament of reconciliation, every time we confess our sins, it is also an act of humility. Yung mga tao mapagmataas, hindi yan amin ang kanilang kasalanan. Kahit balik ka rin mo ba yan, hindi sila amin ang kasalanan. Pero yung mga tao pagkumbaba, sila din yung may kakayaan namin yung kanilang mga kasalanan. And then lastly, when it comes into the sacrament of reconciliation, huwag na natin palang isipin kung ano yung sabihin natin kasalanan. Ang sacrament of reconciliation ay hindi lang nakafocus doon sa pagsabi natin ng kasalanan. Una, yung tinatawag natin yung contrition for sins. Yun bang bago pa tayo mag-usal, iniisip na natin, pinaghandaan natin yung mga kasalanan na sasabihin natin sa pare. Talagang buong puso, ng may kababaang loob, inamin natin yung ating mga pagkakasala. At pangalawa, yung sinasabi natin sa pare, yung ating mga kasalanan. Bakit sinasabi sa pare? Sapagkat sila yung binigyan kami o yung mga apostoles na pinasa sa amin sa mga pare, simbahan, authority na i-absolve, pagkawad ng mga kasalanan. And then, yung penance po. Lahat po ng confession ay mayroong penance na pinapagawa. Yung iba mahaba, yung iba maikli lang. Siguro depende sa pare, at depende rin sa kasalanan. Isa po may narinig ako dito sa St. Mary Green, ayaw lumapit sa akin kasi yung penance ko daw, pinapaluhod ko. Sa mga penance na paluhod sa niya, parang sakit yung tuhod. Sabi ko, walang problema sa akin. Bisa napapaisip na rin ako. So, depende na rin sa edad.
kung nagawa natin yung penance, nandun yung satisfaction. So siguro mas yun na po, sa sacrament of reconciliation, tanggap natin yung sacrament of healing, and at the same time, susustain din yung spiritual life natin. Panguli po, kung katawan natin talaga ay nagkakasakit, ano bang ginagawa natin? Punta tayo sa doktor. Kasi magpa-check up, bigay ng gamot o inumin mo to. But a few hours, wala na. Pero yung kaluluwa natin, kahit sinong doktor pa yung pupuntahan nyo, hindi talaga yan papagaling. Through the sacrament of confession, through the sacrament of reconciliation, doon lang natin maranasan ang tunay na kagalingan ng kaluluwa kapag nagkakasala. So, ano ba yung ano po sa reconciliation? Parang yan lang naman po. Pero sa reconciliation po, sa right po ng confession, ng sacrament of reconciliation. So, yung confession yan isang part lang. Confession, penance, yung having a contrite, heart for the sins committed. So, yan po yung mga magkakasama. Yung advice po, hindi naman talaga siya part, pero minsan pag kailangan, pwede bigay. Kaya kung mapapansin niyo po, yung sa St. Peregrine, meron po tayo confessional box, may box din po tayo dyan para sa mga counseling, yan po. Yan po. Tapos pag nag-confess kayo, hindi naman kailangan yan i-justify. Ako, na-appreciate po. Sabi ng kasalanan, huwag nang i-justify. Pang father lang po, nagmura ako. Tapos, kasi yung asawa ko kasi, hindi na kailangan i-justify. Just prepare for it. Just hindi na kailangan justify. Ano, father, pag-isip ko ng masama kasi pag-ipahay ko kasi, hindi na po kailangan i-justify. Unless the priest will ask you to, pero pag mga ganyan po, hindi naman siya kailangan i-justify. So yan lang naman po kasi at least may ma-aware po tayo. So pag sa sacrament of reconciliation, sabihin nyo talaga pag yung mga kasalanan, kahit hindi naman kailangan i-justify unless the priest will ask you to do so. Pwede pa explain po para makaano po, lalo na pag marami na. Hindi ko justify, at least yan lang po kasi sa advice po, hindi naman talaga siya necessary. Depende po, case-to-case basis kapag nagmamadali yung pari, yun ang problema. So, yun lang po, sacrament of reconciliation. So again, I would like to remind everyone to enjoy your life after you come for the sacrament of confession and then after you do the penance. Yan talaga yung sasabi niyo na feeling blessed kayo. Kahit celebrity yan, i-enjoy niyo yan kasi you do not know until when are you going to sustain that kind of life full of grace, Enjoy life. Enjoy life. Life is short. Yan lang po. Yan lang naman sa akin. Wala na po. Siguro mga tanong mamaya. Then dito naman po si sister.